Maraming salamat. At sila po ay nagwaldas ng pera. Sige, pwede na ulit. Okay. Si Potiphar ay isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Tingnan naman yun. Mukha talagang ano. Kapitan. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng kanyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukilin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat. At isinuot sa kanya ang kanyang balaban. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang pagkain. Maraming salamat, Potiphar. Maaari ka nang bumexit. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Diba? Dumating ang panahon. Enter music. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. At sinabi na dito, tumanggi si Jose at sinabi, tumanggi si Jose at sinabi, ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan. Page 2. At pagkakasala sa Diyos. Kaya ng script. Okay. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Nagkakabulan sila sa bahay. Ngunit hindi siya mahabol ni Mrs. Potiphar. Okay. Kaya umexit mo na si Mrs. Disappointed siya. Kasama ang kanyang mga bodyguard. Kasama ang kanyang mga bodyguard. Uy, sundan niya yun. Yan. Okay. Ngunit, isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang mga bodyguard at utusan. Walang ano-ano eh. Hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabing, kasi ng microphone, hinablot ang balabal at sinabing, sipinan mo na ako. Ay, ang sexy naman ng boses. Patakbo siyang lumabas. Si Jose, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw si Mrs. Potiphar at tinawag ang mga katulong na lalaki. Help! Help! Okay. Tingnan ninyo, dinalaan tayo ng asawa ko ng Hebreo ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsawan mo lahat? Mabuti na lang at nakasigaw ako. Mas pagsigaw ko ay kumari pa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. At nagulat ang mga bodyguard.
I-escort nila muna si Mrs. Potiphar sa kanyang silid. Dito, malapit sa akin. Itinago ni Mrs. Potiphar ang balaban ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. At excited na lumapit si Mrs. Potiphar kay Mr. Potiphar at sinabi niya dito, Darling! Ang Hebre yung dinala mo dito ay bigla na lang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan nang ako'y sumigaw, bumalik pa siya ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang balaban. nagalit si Potiphar nang marinig niya ang sinabi ng asawa. Kaya sinabi niya sa mga gwardiya, nagalit si Potiphar sa narinig niya sa kanyang asawa, kaya sinabi niya sa mga gwardiya, nagalit si Potiphar sa sinabi ng asawa at sinabi sa mga gwardiya, si Jose. At dinakip ng mga gwardiya si Jose. Sinabi ni Potiphar sa kanya, bigay mo ang microphone, darling. Ano itong ginawa mo sa aking asawa? Pinagkatiwalaan pa naman kita. Dahil dyan sa kulungan. Kaya tinala ng mga gwardiya si Jose sa kulungan. Dito ang kulungan. Dito ang kulungan. At niyaya ni Mrs. Potiphar si Darling pa-exit sa stage. Ganang muli kukuha ng Hebreo na nagaglikod ha. Thank you. Okay, samantala, hindi pa tapos ang ating salaysay. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Pumunta siya sa bilangguan at sinalubong siya ng bantay ng bilangguan. Ayan ang bantay ng bilangguan. Okay? Hindi pinabayaan ni Yahweh si Jose. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Napakabait. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. Kayo yung mga bilanggo. Malungkot. Mga bilanggo, malungkot. Very good. Ginawa niyang tagapamahala si Jose ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi halos nakialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Genesis 39. Palakpakan po natin ang ating grabe yung costume ni Potiphar ha, surprise yun. Ayun. So, nandito na po para ibigay ang mensahe si Kuya Lino. Thank you very much, everybody.